Okay, gandang hapon mga ka-riders. Bigyan lang natin ng konting comparison itong dalawang motorsiklo sa likod natin, si Aerox version 2 at saka si Griffin 180 ng Euromotor. Pagdating sa looks, identical twin sila. Halos wala sila pinagkaiba, talagang kulay lang. Dito sa front, meron siyang V-shape na design. Dito naman sa Aerox, wala siya. Plain lang na matte black. And then, pareho silang merong emblem sa pinakadibdib niya, kanilang mga logo. And then ang decals po ng Griffin nandito sa left side at ang Aerox naman po nandito sa right side, yung kanilang mga model name. Pagdating sa kanilang mga lighting system, lumalamang po talaga si Griffin. Pero almost same size yan ang kanilang DRL. Nilagyan ko lang dito ng keylight tint, ayan, nasisira na. And then dito, ayan, the same siya. Yun lang, dito po sa DRL ng Aerox, may dalawa lang ata yung kanyang division ng kanyang DRL. Unlike dito sa Griffin, bali apat dito sa left side. So lumalabas 8 yung kanyang division. And then meron pa siyang extension na DRL dito sa kanyang turning signals. Yun naman ang wala dito sa turning signals ng Aerox. Wala siya ditong DRL. Bulb lang siya at LED naman po dito sa Griffin. Hanggang sa kanila pong taillights, dahil dito po sa Aerox, bulb po ang ginamit sa kanyang turning signals dito sa rear. Pero maganda sa kanya, flexible po. Kaya kahit matanggi ito, no problem. Dito naman sa Griffin, although LED siya, yun nga lang, kailangan natin ng protection kasi ito, prone ito matanggi eh. Hindi siya flexible mga riders. Then sa taillights po niya, wala akong problema, halos pareho silang okay dahil LED po siya pareho. At dito sa Aerox, medyo mas maganda yung kanyang curve, di ba? Para siya may sungay dito. Dito naman sa tail ng Griffin, medyo plain siya pa na pabilog. Parehas po sila ng front fender. And then pareho din pong telescopic fork ang kanilang mga front suspension. And then dito tayo sa gulong, sa front. Dito po sa front ng Aerox, meron po itong size na 110 by 80 by 14. And then tubeless po, IRC tire. At dito naman po sa Griffin, 100 by 80 by 14. And then cordial tire po ang ginamit. Pareho po silang tubeless. So para sa akin, mas okay po ang gulong ng IRC ng Aerox. And then dito po sa rear tire, ang sukat naman po ng gulong ng Griffin ay nasa 120 by 70 by 14. And then lamang pa rin po ang gulong ng Aerox version 2. 140 by 70 by 14. So wala pa nakakatalo sa size ng gulong po ng Aerox talaga. Yun lang, marumi. Luma na, hindi natin napapalinis. Okay, sa kanya naman pong cast wheels, pareho po silang aluminum mugs. And then wala pong decals ang mugs ng Griffin. Plain black lang po siya. So dito naman po sa Aerox, meron siyang design na decals. Yan, nakatatak po yung kanyang model dito sa kanyang mugs. And then isunod natin po ang braking system ng dalawang motorsiklo na to. Sa braking system, lumalamang pa rin po si Griffin 180i dahil pareho pong nakadisc ang kanyang front at rear brake. Ayan, single disc na meron pong triple piston caliper. At ang maganda ho rito, meron pa siyang combi braking system. Yun naman po ang wala dito sa Aerox. Sa Aerox naman po, ganun din, single disc, meron speed sensor kagaya sa Griffin, single piston caliper, at naka-drum lang po sa kanyang rear brake. So wala po itong combi braking system. Kaya ang nangyayari po, yung ibang ka-Aerox natin, nagpapa-convert sila, ginagawang disc. Doon po sa kabila, ini-install yan sa kabila. And then dito, ayan, nasa right side po yung single disc na meron pong dual piston caliper dito po sa Griffin. Ayan, panalo sa braking system ang Griffin 180. And then lumalamang din po sa suspension dito sa rear ang Griffin 180. Unahin lang natin dito sa Aerox ha. Dito po sa Aerox, ayan, bali ordinaryong shock lang po siya, wala akong sub-tank. Unlike dito po sa Griffin, ayan, meron siyang dual sub-tank na kulay gold. And then meron pong tire hugger dito sa loob ang Euromotor Griffin 180, wala naman po sa Aerox. Pareho naman sila may mudguard dito sa loob para mabawasan yung talsik ng putik sa engine. And then sa muffler, equal lang po sila. Halos pareho po siya. Although nagpalit na po ako ng, ayan, natanggal na ata ito, lumuwag. Tanggal na nga, nabasag mga riders. Buti nakita natin. Pero mga riders, hindi po ito yung stock. Nagpalit lang po tayo ng aftermarket para maiba-iba naman. Pero babalik natin yung stock. And then balik po tayo dito sa front view. Parehas lang po sila ng visor na maliit. Nagpalit lang tayo ng medyo malapad eh. Pero equal lang po sila. Then sa side mirror, ganun din po. Pareha po tayo ng iba.
Sa mga nagtatanong kung bakit dito ko i-compare sa standard version, kasi dapat talaga dun sa Aerox S, kasi yun po ay keyless na. Yun lang ang tinignan ko po talaga, yung presyo niya. Kasi sa price nga po pala ng Aerox, nasa 121k ang ating kuha dito. And then 108 and 900 pesos po ang cash price ng Griffin 180. May price difference po sila na nasa 14,000 pesos. So kung doon pa natin i-compare sa S, mas malaki po talaga ang diferensya, baka umabot po ng almost 30,000. Okay, sa mga ka-Aerox, wag po kayo magtatampo at baka akalain nyo dinadown ko po si Aerox. Hindi po ha, iba pa rin po talaga ang brand ng Yamaha, syempre. Trusted brand naman po to. Pero hindi ko naman sinasabing hindi pwedeng mag-trust dito sa Griffin or Euromotor. Nasa paggamit po natin ang ikatatagal ng ating motorsiklo. Sunod po natin yung kanilang instrument panel. Pareho po silang fully digital sa kanilang mga panel. Unahin natin sa Aerox. Yun po mga ka-riders. Manual key pa rin po sa ignition ng Aerox version 2 na standard. Ayan. So ayan, yung naka-invert po yung kanyang LCD, kaya ang black yung screen at ang white po yung kanyang mga indicators. Bali, dalawang kulay lang po siya, black and white lang halos. Then yan, makikita naman natin yung kanyang mga indicators. Dito po sa baba, yung kanyang high beam, low beam sign, and then check engine sign, and then dito yung kanyang temperature, then dito po yung kanyang turn signals magkabila. So yung shape po niya, almost the same lang din. At dito naman po sa Euromotor Griffin, Technicolor po yung kanyang panel. Ayan, meron tayong nakitang red, blue, green, saka black. Palitin nga natin. Ayan. So mas detalyado po dito sa Griffin dahil kompleto po siya. May oras, may voltmeter siya, speedometer, ayan, fuel indicator, temperature, RPM, then yung iba pang mga indicators niya. And then ganun din po, yung kanyang mga turning signals ay left and right. Ayan, nasa magkabilang side din. Then lamang naman po sa features itong si Griffin dahil meron po siyang start and stop system. Dito yung idling stop na tinatawag. Ayan. Yun po ang wala sa standard. Ang maganda naman po sa Aerox, meron siyang hazard. At dito naman po, ang meron lang yung switch po ng headlight at sa DRL and then switch off. Ayan, yung pwesto po ng hazard lamp ng Aerox. Then the same lang din sila dito sa kabilang side ng button. Okay, meron din siya high beam, low beam, syempre. Turning signals. Then horn. Yun lang, pagdating dito sa harap, hindi ho passing light itong sa Aerox. Bali, ito po yung control ng ating panel. Pag halimbawa mag-a-adjust po tayo o magpapalit po tayo ng mga indicators. Unlike dito sa Griffin, ayan, passing light po ang ginawa dito sa button sa harap. And then pareho pong may cover yung kanilang left side pocket, parehong nasa kaliwa. Pwede tayo bumili ng adapter kasi dito ho kasi 12 volts yung kanyang power outlet na hindi pa siya converted into USB, kaya kumuha po tayo ng ganitong converter. At dito naman po sa Griffin, medyo maliit po yung kanyang pocket pero malalim, and then converted na po into USB yung kanyang charging port. And then sa fuel tank, parehas din po sila ng function ng pagbubukas. Ayan, pataas. So dito po sa Aerox, 5.5 liters po ang fuel tank capacity. Lamang po ng 1 litro ang Griffin dahil dito po meron siyang 6.5 liters na fuel tank capacity. Pero pagdating sa fuel consumption, lumalamang naman po si Aerox version 2 dahil dito po subok ko na kumukonsumo po ako dito ng 40 to 45 kilometers per 1 liter. Ewan ko lang ha sa mga nakagamit na po ng Euromotor Griffin kung ilan po talaga ang exact fuel consumption nito. Kasi ang nakita po natin sa Facebook, may nabasa tayo, maabot daw po ng 35 to 40 kilometers per 1 liter. And then pagdating naman po sa upuan, obviously lamang po talaga si Euromotor Griffin. Kita nyo naman yung stock na upuan ng Aerox, di ba? Medyo plain lang siya. Pero yun naman, may tabas din naman siya. Maganda rin naman ang shape. Malapad din naman. Naka-stitch din siya sa gitna. Pero iba talaga ang dating itong Griffin. Napaka-premium po ng kanyang upuan. Ayan, di ba? Sulit na sulit po talaga. And then pagdating naman po sa underseat storage, nagsukat tayo kanina ng helmet, di ba? Hindi ho mag-fit dito yung full face helmet natin. So dito sa Aerox, itatry natin ha. Tanggalin lang natin ang laman. Okay. Check
natin yung helmet natin ha. Ayan, pasok siya. Pag naka-side, medyo hindi ko may sagad. Try nga natin ulit. So, patayo. Ayaw din. Kaya siguro, pwede na to. Ayun. Dapat pala ganun ang ayos po. Ayan. Nakabaligtad siya para pasok. So dito, full face helmet, kasya po. Unlike dito sa Griffin, kahit anong balibaligtad ang gawin po natin, ayaw magsara. Okay, para ma-demo po, yung hindi nakapanood nung una nating ginawa. Ayan, hindi, meron pa palang natira. Ayan ha. Pakita po uli natin. Ito yung pwesto na nag-shoot dun sa Aerox eh. So dito, hindi ko talaga pwede mga riders. So, sumasabit siya. Patagilid. Hindi pa rin po oh. Kasi hindi siya malalim ito, medyo flat, dapat medyo nakahulma siya, di ba? Last try dito sa kabilang side naman. Oh, wala po talaga. Yun lang ha mga riders. So wala pang problema, top box na lang ang solusyon. Then nga pala, pareho po silang wala ng kickstart. And then pareho pong may kill switch sensor yung kanilang mga side stand. Okay, pagdating po sa timbang, meron pong 115 kilos sa dry weight ang Euromotor Griffin 180. And then sa kanya pong ground clearance, nasa 100mm lang po. At nasa 790mm naman po ang kanyang seat height. Mas mabigat po ng 7 kilo ang Aerox Standard version 2. Meron po itong dry weight na 122 kilos. And then 145mm naman po ang kanyang ground clearance. At ganun din po sa seat height, nasa 790mm. Then pareho po silang 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa kanilang cooling system, fuel injected sa fuel supply system. Lamang lang po sa displacement ng Griffin dahil ito po ay 180cc at 155cc naman po sa Aerox version 2. Okay, sa maximum power po ng Aerox version 2 155, meron po itong 15.2 horsepower at 8,000 RPM and 13.9 Nm of torque at 6,500 RPM. At dito naman po sa Griffin 180, meron po itong 17.4 horsepower at 8,250 RPM at 15.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Pagdating sa top speed, ang akala po natin ay mas matuling si Griffin. Pero may napanood po tayong review. Ito rin po, standard na version 2, 155cc. Nagkaroon sila ng chance makapag top speed. Ay mas lumamang pa rin po si Aerox 155 version 2. Pero kagaya ng sabi ko mga riders, huwag na natin isipin na huwag natin i-priority ang top speeding. Doon tayo lagi sa fuel consumption. Kasi alam nyo po, dito sa atin sa Pinas, kapag nag-top speed ka sa public road, ang akala ay nagpapayabang ka o nagpapaangas ka. Kaya ang nangyayari po, marami ka motor riders na sumasabay, akala ay karerahan na. Kaya wag na natin hintayin mangyari pa uli yung nangyari po sa Marilaki. Maging maingat po tayo lagi sa pagmumotor dahil ang buhay po ay iisa lang yan. Mahirap na ibalik, hindi kayang tumbasan po ng pera ang buhay. Okay, para sa pinali, bigyan ko lang po kayo ng konting idea sa kanilang presyuhan. Okay, sa cash price po ng Aerox version 2 na 155, nasa 123,000 po ang kanyang cash price. At dito naman po sa Euromotor Griffin 180i, ay meron po siyang 108,900 pesos na cash price. And then sa installment po, pareho po silang 10K ang down payment. And then sa 36 months po, 4,808 ang hulog po dito sa Euromotor Griffin 180. At nasa 5,200 naman po ang monthly na hulog dito po sa Aerox version 2 155 sa loob ng 36 months. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.